Hi, what's up, mga kababayan kong maangas. Well, I'm back. I'm back again, mga maangas, no? Alam niyo kung bakit? Alam niyo ba, sa liit ng ating account na YouTube, ay nire-restrict pa tayo. Alam niyo, ginugurgur pa itong napakaliit na ating YT channel na ito. Ano ba naman to? Ano ba naman to, mga maangas? Ha? Pero dahil maangas tayo, siyempre, of course, babalik at babalik pa rin tayo. Siyempre, kahit busalan tayo, kahit busalan lahat ng mga Duterte supporters, no, ay hindi po. Mga organic po tayo, no? Mga organic po kami, no? Paalala lang sa mga ayaw sa aming pananalita, no, bilang isang mga ordinaryong Pilipino sa ating bansa. The more na binubusalan nyo kami, ay hindi nyo po kami mabubusalan sa pananalita. Lagi po naming uulit-ulitin at babalik-balikan pa ang aming mga sinasabi at mga binabanggit dahil mas lalo nyo kaming pinapalakas at ginagawang maangas, no? At paumanhin po sa ating mga kaangas, no, na ngayon ulit tayo nakabalik dahil itong YT channel natin na napakaliit, no? Napakaliit ay gusto pa nilang gurgurin, no? So in a way, mga maangas, no? Well, sa mga mahabang balita at napakaraming balita ay nagsalita muli ang ating BP Inday Sara sa mga nag-aakusa sa kanya patungkol doon daw di umano sa witness, no? Na alam naman natin itong mga witness na ito ay mga PI, no? Mga PI kayo talaga. Imbis na mapahina nila ang Duterte, ay alam nyo, yung ginagawa po nila, ang ginagawa po ng mga PI ng mga ito ay mas lalo kayong ilulubog sa kumunoy niyan. Hindi na kayo natuto sa ginawa sa mga dilawan at mga pinklawan na talagang flush sa inidoro sila. Ano? So ngayon, gusto nyo pang ulitin ulit. Okay, well, bahala sila. Okay? Now, punta tayo sa sinabi ni BP Inday Sara at siguradong mga kababayan, Assalamualaikum. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Ayan, sangkatutak na sampal to, no? Sa mga maiitim ang budhi, no? Na wala silang ibang gawin kundi siraan ang Duterte. Si PRRD, at umiikot kay BP Sara at via Pastor Kibuloy hanggang mapunta sa SMNI, ICC. Ang daming nakakatawa na parang circus ang nangyayari sa ating bansa. At patunay ito, ayon kay Vice Presidente BP Inday Sara, mga hadlang nangangarap na maging Pangulo. Sino kaya ito? Sino kaya ang pinapatamaan ni BP Inday Sara sa nangangarap na maging Pangulo? Walang iba yan kundi si PI, Tambaluslos. Hindi ko nasasabihin ang kanyang tunay na pangalan, pero allegedly, ito daw ay si Tambi. Ayon sa ibang mga vloggers, si Tambo. At yung iba naman, Tambaluslos. Yung iba naman, Tambi. So, para sa akin naman, kaya sabihin natin si Luslos. Ito nangangarap maging Pangulo. At hindi po yan kaila sapagkat ayon din kay Amy Marcos ay nagsalita na rin kung sino itong nangangarap maging Pangulo. Pero hindi mananalo ito mananalo bilang Pangulo. Pangulo dahil alam nyo yung sa survey pa lang 0 point ang kanyang survey. So nakakatawa, no? So akala nila sa ginagawa nilang pang-aabusado kay BP Inday Sara ay akala nila ay dadapa si Sara, no? Pero hindi nila alam na mas lalong tataas dahil ang mga supporter ni BP Inday Sara, lahat sila ay mga organic. Yung mga supporter ng kabila puro insimada lang eh. So, insimada, walang utak, walang jotax. Hindi sila marunong, tandaan niyo yan. Alright, so marami sigurong nangangarap. Alam natin, maraming nangangarap maging Pangulo. Pero, positibo to.
nangangarap maging Pangulo, alam na natin, ito yung tambaluslos no, na sinasabi ng maraming tao. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Nung una pa lang, maalala natin yung pag-alis ng kanyang fans sa DepEd. Isang patunay yon. Pagkatapos yung isinama siya sa ICC, ano? Dahil dun sa drug war ni PRRD. Kasama rin yun. At ngayon, itong testigo ano, na meron daw dalang baril. Nakakatawa. I can't imagine mga maangas dahil saan ka nakakita ng PRRD at Sara na magbibitbit ng baril na nasa bag, no? Nakakatawa, no? Nakakatawa. Alam natin na yan mga kuluko yung mga yan, mga kingko yung mga yan. Kung sino man yung mga nasa likod ng mga ito ay masabi lang natin sa kanila ay napaka-PI nyo. Napaka-PI nyo. PI talaga kayo. Mga hindot kayo. Mga hindot kayo. Hindi kayo para sa bayan. Hindi sila para sa bayan. Hindi paglilingkod para sa bayan. Hindi sa ikakabuti ng ating bansa ang kanilang purpose. No? Ang kanilang purpose ay para maging los-los. Yan lang maliwanag yan. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. There's a time for everything. Ito yung lagi sinasabi ni Inday Sara na merong destiny. At sinabi rin ni PRRD na kung ikaw yung maging Pangulo talaga, wala nang magagawa dyan. Basta gawin mo lang ang mabuti, ikakabuti, o yung iyong sinumpaang pangako para sa bansa. Well, isa na namang sampal ito sa mga nag-ambisyon, no? Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Syukran. Dito pa lang makikita nyo dito yung hidden wisdom ni BP Inday Sara. Isa na namang itong sampal sa mga PI na ang akala nila siguro hindi magsasalita si BP Inday Sara. Kung magsalita si BP Inday Sara, diploma siya eh. May laman, may arrive, may dating. Kaya pag magsasalita si Inday Sara, handang-handa nyo na inyong sarili dahil doon sa ibinato ninyo, babalikan kayo ng napakasakit at magsisisi kayo. Alright? So, naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho, tutuparin ko ang aking sinumpaang tungkulin. Tamang-tama. Tama, di ba? Tamang-tama o mali? Tamang-tama o tama? Tamang-tama. Tamang-tama itong sinabi ni Inday Sara. Kasi ito ay words of wisdom. Tama nga naman. Tungkulin. Pinakita lang niya. Siraan niyo siya. Lahat, batuhin niyo siya. Batuhin niyo siya. Pero ang kanyang gagawin ay gagawin niya, tutuparin niya ang kanyang sinumpaang tungkulin. Yan ang napaka-ironic, no? Napaka-amazing, napaka-genuine na sagot sa mga umaakusa kay BP Inday Sara. And unahin ko ang mga tunay na suliranin. Diyan natin makikita yung pagiging trabahante ni Inday Sara. Okay, pinapakita lang dito sa mga tambaluslos na uunahin niya ang tunay na suliranin ng ating bansa. Kayo nang bahalang humusga, mga kababayan. Ito po ay sagot ng isang matalino, trabahante ng ating bansa na wala siyang ibang focus, wala siyang ibang pakay kundi manilbihan sa ating bansa. Walang halo, walang kaplastikan at kaya pala ito ang dahilan na hindi nila matatalo ang Duterte. Kahit anong kapangitan ang ibato sa kanya, ay hindi nyo sila matatakot. Tandaan nyo yan, mga tambaluslos. Kung ano man ang ginagawa nyo sa Duterte sa panahon ito, ay yan ang dahilan kung bakit kayo masushoot sa inuduro. Alright? Last but not the least, ang sabi ni Inday, uunahin ko ang Pilipino. See? Ganyan kalaman magsalita si Inday Sara.
Kung ikaw ay isang politiko at ikaw ay isang tambaluslos, kayo'y mga tambaluslos lamang, wala. Wala kayong maihaharap na tamang pangungusap, pag-iisip, prinsipyo kay BP Inday Sara. Kung kay PRRD nga, hindi nyo kaya. Ito pa si BP Inday Sara, sabi ng kanyang ama, delikado si BP Inday Sara pag magalit. Yan. Ayan na oh. Nabasa natin, nasabi natin, yan oh. Nasabi na natin ang kanyang saloobin patungkol sa mga nag-aakusa, tumutuligsa sa kanya. Isa lang ang nakita ko dito, hindi nyo matatakot si Inday Sara. Hindi nyo matatakot si PRRD. At hindi nyo matatakot ang mga Duterte supporters. Kasi kami po, buong puso kami ay sumusuporta at hindi po kami troll. Kami po ay organic. Alright, mga maangas. Adios at mabuhay po tayong lahat. Bye!